Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Welcome mga tropa, no, sa mga nanonood dyan, sa mga subscribers, sa mga members. Welcome kayo. Kung wala kayong masculine role model, kulang, wala sa environment ninyo, tropa, pamilya, kaibigan, kami na yun, kami na ang tatayo nun, pare. Mabigat yan dito sa shoulder namin sa likod, pero willing kaming dalhin yan para sa inyo. Kayo daw ang role model. Di naman daw eh. Tayo yun. Sino pa Hindi ba? Ikaw. Sino pa ba? Si Idol daw, ano, Yun na. debate. Alam mo, di ba, yung ganyang bagay, epic shit, pero definitely, it takes sacrifice talaga. Diba? Alam mo, the fact na inaako natin, pare matigas yun. Kasi matinding responsibilidad doon. Madami mang shit test sa atin. Kaya nga eh. Oo. Kaya nga ano rin yun pare, challenge din sa amin yun na inaangkin namin. Kasi hindi talaga pwede kaming pasupot-supot dito. Diba? Tingin ko nung simula nung nagsuntukan tayo, tapos ginawa natin weekly, na-finish, no? Parang nawasak yung duda ng mga tao kahit Tanggal talaga. kahit sabihin natin beginner level pa lang sila, beginner level pa rin tatlo. Nagpapalitan ng mukha eh. Parang ang dami, parang 99% agad nung kalalaki ang nagdududa. Parang burado eh. Alam mo pre yung mga walang alam na pag nakita nila tayo sa internet, syempre, i-assume nila sa perspective nila. Parang ang nasa utak nun, ina, angas-angas to. Pag to napunta sa amin, isang kaltok lang to eh. Parang gano'n siya eh. Isang kaltokan ko yan. Ganon. Ako sa akin, yun nga, simula nung nasapak mo ko, nagkasuntukan tayo, para sa akin, kaltok? Magmamatter ba yung kaltok sa akin? Putya, mangilong-ilong nga ako nung nasuntok ako nitong dalawa eh. 3 minutes na kaltukan yun. Di ba? So, ewan ko talagang, alam mo yun, pag nag-immerse ka talaga dun sa isang bagay, makikita mo na noise lang talaga to, mga distraction, mga noise, mga comments na unnecessary lang talaga. Boy, ang ganda ng sinabi mo. After nung mga ginawa natin na yun, wala nagko-comment ng ganun, pre. Kaltukan ko lang yung mga, walang gaganon, pre. Kasi kahit sabi mong, hindi pa tayo ganun kagaling, o eksperyensado agad, they know na hindi nila magagawa basta-basta yun ng walang kapalit. Oo. Iba yung alam nila may kapalit sa hindi naman magbibigay ng kapalit eh. Alam mo yun, dahil walang react. Oh, pero meron pa rin ako nakikita ganyan. Doon sila nagko-comment sa idol nilang kakaltukan natin. Gago ka. Doon sila nagko-comment eh. Nandun sila eh. Sino ba yung tatlo na yan? Pag inano ko yan, gumagana, ikita ko pa rin. Pero nandun sila, nagtatago sila doon sa idol nilang, yun, ang pwede naming kaltukan talaga. Pero So, bago tayo mangkaltok, sino nga ba Nakita, tayo? Akala mo ha. Bago to last episode na pinanood ko, nakarala ka ganun. Ay, yung ano? Alam ko yun, no? Yung statistics. Ang seryoso niya kasi pre, mga ganun ba siya. Tapos biglang umaliyop ng putang ina. Nagulat siya. Ako na ba yun? Sa isa daw, na lang sa hari. Ano nangyari? Ari ako ng hip-hop underground. Puso ko nasa magsasaka, agrikultura, magpapaunlad sa atin sa Pilipinas. Pagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ave. Naka-basketball ko sila last time. Shoutout sa inyo. Golden Boy Boxing Gym Club. Ito nga, hindi ko nakwento. Ikukwento ko na this episode. Ngayon. Golden Boy Boxing Gym Club. Ang sarap mag-boxing dyan. Boxing kayo dyan sa Jackie Aircon. Ingatan nyo yung pera nyo. Okay, mga kabataan. Ingatan nyo lagi yan. Yan, maraming salamat mga pare. Ba't ako nagpasalamat? Johnson Point para sa Bakit ka lahat. na? Johnson Point para sa lahat ng social media. Kung gusto niyo mag-amoy bad boy ng My Class pare, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandiyan yung mga link sa description. Seduce by JOP, Black Praising by Sadaw, nandiyan lahat yan. Kung lalaki ka tignan mo, putang ina na, ako Kung lalaki ka, mag-sports ka dyan sa Golden Boy Boxing Club. Yan. Aga pa, pangalawang episode pala. Wala pang kain yung boy. Mamaya ka boy, wag kumain. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. 8 for short. Gustong-gusto ko yung nickname na ginawa ko sa sarili ko. 8 na lang para hindi kayo 8-8. Oo, 8-8. Yan, pagpunta kayo sa Facebook ko, merong Discord link doon.
Kung gusto nyo akong makausap ng mas malalim, pasukin nyo yung Discord ko. Personal na yun, yung sarili mo lang yun. Hindi. Doon ako nag-voice call eh. Nakipag-voice call ako sa tao pag doon tayo sa Discord. Sa Facebook ko, sa bio, may Discord link. Click mo yon, install ka ng Discord, pasok ka, voice call tayo doon. Nice. Yun nga pala, pre, gusto kong malaman kasi pumunta si Isa daw. Unfortunately, hindi kami nakapunta. Doon sa amateur fight na ginanap sa Golden Boy Boxing Club. Kumusta, pare? Ano masasabi mo? Ganda. Masasabi ko na ang ganda. Ganda na event nila. Pero yung tanong nyo sa akin sa GC na sabihin ko na. Go. Tanong nyo sa akin sa GC na may palag ba? Kaya ba? Kaya. Kaya ba natin? Yung kasi tinanong ko kayo sa daw, sabi ko, pre, kumusta? Tayo, sa level natin, kaya ba natin? Meron, pre. May palag, pre. Oo, pre. Kasi yung nakita ko sa inyo, hindi pa naman din kayo nagtotodo eh. Pero yung ganong hindi nagtotodo, makakatama kayo eh. Pero biro. Lalo ka na 8. Kasi yung timbang mo doon, ang liliit nila, pre. Nakita ko mga 65 din, 60. Hindi kasing built mo. So kung 65 ka pa rin, tas ganyan ang itsura ng katawan mo, malabang-lamang ka. Bruce ko. Oo, pero bago tayo lumaban, syempre, dapat may pakita nyo rin yung todo nyo sa Oo, dapat. sparring, may isa man lang, isang Dapat. hard, isang Dapat hard. talaga. So, sa nakita ko, amateur talaga. Pero iba pa yung amateurista. Meron kasi tinatawag na amateurista eh. Parang 10 seconds, 20 seconds pa lang ng fight, nagbubulungan na yung mga, tangina, amateurista to. Kasi makikita mo yung mga ilag, parang sipit na kaagad eh. Parang Christian Pit Laurento yung laro, kaso bata version pa. May nakita nga akong ganun, pre. Galing, gumagon talaga, umiilag talaga. Tapos, ang lapit ng distansya nila, boy, ganyan, mabibilib ka. Ganyan lang distansya natin. Alam natin na kaya natin abutin yung isa't isa, pero walang bumibitaw. Oo. Kasi, mamali mo ng bitaw, may babalik, pang. Eh tayo kasi malayo tayo, ganyan pa eh. Tapos nagkakapaan pa, di ba? Tapos pag sumuntok, napapalayo tayo, di ba? Sila, ang lapit talaga, boy, ganyan lang, oh. Tapos kutubong pa yan. Tapos makikita mo, may mga 10 seconds pa ng ganyan lang sila, kapaan, pero walang bumibitaw. Alam nila, parang nagbabasahan na. Ganun yung level ng amateurista Grabe na panood ko. Damn! Siguro kung doon tayo matatapat, masasabi ko, mahihirapan. Oo, ako sabay matatakot eh. ako dun. Pero sa 10 bout kasi na napanood ko, parang hindi naman sa yung ganong level na nakita ko, parang isa lang eh. Dalawa, si Ninong Tang, saka yung kalaban niya. Yun, si Ninong Tang, kalaban niya, yun, ibang level na, advanced level yung datingan talaga ng laban. Yung isa pa, yung mga bata naman, na napanood ko, parang sila binala na maglaro. Pero yung 8, nasa level natin. Walang laban. Oo. Kasi nga, ang kinagandahan nga sa atin kasi, lagi tayo nag-i-sparring. Hindi lahat pare nasa sparring. Hindi lahat na-i-sparring. Kasi ang hirap maghanap ng sparring partner. Dun sa 8 na yun, may nakita ka na talagang parang ubus na sa round 3. Pare, ang daming 3 rounds sila, di ba? Tama. 3 rounds. Ang dami dun, di umabot ng round 3. Ano, sumusuko na? Naubusan ng hininga. Hindi, nakita ko dun na hindi sila nananockout dahil bagsak sila. Nananockout sila dahil, Oo. ganun talaga, boy. Naghahabol na ng hininga. Tapos, sa sobrang pagod niya, parang gusto niya nang isuko yung laban. Ganun yung nakikita ko madalas. Parang sa sobrang dibdib ba? Oo. Kasi marami silang bigay na na walang katuturan eh. Yung ibang bigay, Oo. walang katuturan, kaya naubos agad yung gas. Pero kung ganun gagawin nyo, kagaya ng ginagawa natin sa sparring, parang hit, not hit. Tingin ko, hindi kayo maubusan ng gas. Aabot. So, ba't kaya ganun, no? Kasi napapansin ko rin sa mga amateur, sayang di natin natanong kay Pete yun last time. Ano sa tingin mo? Based na lang din sa perspective, bakit sila napagod agad? Kasi tol, may pressure ng judge eh. Tapos may pressure ng audience. So yung kaba ng puso mo, nakakadagdag sa parang bilis mapagod ng lungs mo at yung Tama yan. yung heart rate mo ba, tumatrabaho siya ng sobrang mas malakas kasi nga ang daming nanonood, ang daming ilaw. Kaya tingin ko, isa yun sa factor na hindi tayo masyado inihingal sa sparring natin. Iba yung hingal pag yung may pressure kang kasama. Kasi ganito nga, pre. Halimbawa, nung si Dons, nung unang-unang sampa niya sa ring, wala talaga siyang alam. Ang alam niya lang, 1-2, based on, improper pa nga rin eh. Wala siyang, hindi niya alam paano didepensa. Ang alam niya lang talaga, ibitaw yung 1-2. So dahil nandun lang siya sa horizon na ganun,
wala siyang ibang gagawin kung hindi ganun. Wala ring muscle memory. Pati yung pag-control kung gaano kalakas yung ibibitaw niya sa 1-2, wala rin siyang metric nun. So, mauubos ka talaga. Kaya tinan mo, putla siya. Putla ng labi niya. Putla eh. Kasi parang ang sistema niya, nandito ako, wala namang ibang gagawin dito eh. Di ba? Pero kung halimbawa, experiensyado ka, tapos yun nga, may mga nalagay ka na sa arsenal mo na may mga head movement, pwede ka ring lumayo, mag-hit and not get hit, mag-in-out ka. Nandun yung variations ng iba't ibang gagawin mo eh. So, mako-conserve mo talaga yung energy mo. Tapos, speaking of yung kaba rin, pag nandun ka na nga kasi sa kaba at sa pressure, wala na yung consciousness mo kung gaano kalakas tong ibinibitaw kong suntok eh. Kasi, actually, pag nag-shadow boxing ka, alam nyo yung klase ng suntok na, yung combination ng suntok na tumataas yung heart rate mo. Kunwari, mag 1, 2, 3 ka, pag mag-isa ka lang, isang magpa-jab-jab ka lang, tapos may interval bago ka sumuntok ulit, napapahinga siya eh. Pero pag tinuloy-tuloy mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba iba yung, yun yung bagay na hindi pa na-experience, hindi ka pa sanay na ma-experience, hindi mo kaya i-budget pa yun, ibibitaw mo agad sa ring, mapapagod ka talaga. Oo eh. At nare-relate ko putangin, nabubulol ako. Nare-relate ko rin siya, pre, dun sa experience ng pagsasayaw. Naalala mo yung first time nating tumungtong sa stage, pare. Parang, kung hindi ka mawawala, sobrang hingal na hingal ka. Ganun lagi, nung first time ako umakyat sa stage. So, tapos iba rin yung energy na ibinibigay mo pagka nasa stage ka na. Iba rin yung energy na ibinibigay mo sa practice lang. Practice. Di ba kasi, for example, katulad niya, nagpa-practice lang tayo dun eh. Mayaman talaga tayo sa laban. So, kumbaga, aware ka pa sa nangyayari. Pag nasa stage ka talaga, may ilaw pa, may tao pang nanonood sa'yo. Iba eh. Parang kang kabayo, no, na nakikita mo lang, ang liit lang ng vision mo. Oo. Tsaka kaya mapapansin ko rin, iba yung pag nasa stage na, kung ano yung muscle memory na lang, Yun lang talaga. talaga. Yun na yung lalabas eh, no? Muscle Kaya kung memory. ganun, Kahit sa sayaw naman, di ba? ganun, oo. Muscle memory na lang. Muscle memory. Minsan yan, hindi mo na maririnig yung tugtog eh. Hindi na parang pati yung mabibingi ka na eh. Totoo. Oo, totoo yan. Pero dahil kabisado mo na yung mga susunod na darating, galaw ka lang ng galaw. Ako dati pre, nabibingi ako sa totoo lang. Kahit ang lakas ng music, bingi na ako yan. Basta ginagawa ko na lang dapat kong gawin. Ganun yung first 2 salang ko, ganun. Basta 1, 2, ito na 3, 4, 5. Oo. Tapos sinasabihan pa kami na pagmasdanin nyo yung mga katabi nyo pag nawawala kayo. Hindi ko na nga nagagawa yun eh. Tapos puro nakikita ko puti na lang. Puro ilaw na lang. Basta sumasayaw lang ako. Alam niyo yun? Yung unang 2 salang ko ganun. Tapos nabingi ako sa music. So yan pre, nung sinabi mo yung music, hindi mo na natin na rin, which nakaka-relate din ako dyan. Nung nanood ka pre nung boxing match, di ba may mga coach magsisigaw? Napansin mo bang sinusunod nila yung sinasabi ng coach? Mostly hindi. Hindi na, no? Oo, hindi na. Pero ma-motivate ka eh kung paano kaingay yung coach doon. Tapos parang sanay na yung tao. Parang na-expect ko nga nung una, ang lakas talaga ng sigaw ng coach, pare. Ang lakas talaga. May imagine mo na sabay mo! Dilun sa kanan! Ganun talaga, pre. Tapos walang tigil. Pero, ang iisipin mo, hindi, may mga technique talaga sinisigaw. Sasapakin mo talaga yun. Hindi, an example ko lang naman. Hindi, joke lang. Pero ang specific talaga ng command nila, parang Yung combo. combo. Tapos, Gets. out! Pasukin mo! Ganun sila. Ang lakas ng boses talaga, pre. As in, parang sabungan. Pero, hindi mo makikita yung mga audience na parang, tangan tong ingi naman nito. Hindi. Naiintindihan nila kung Nagigets bakit. nila. Kasi yung testosterone ng lalaki sumasabog sa paligid. Tapos parang, ang saya ng event talaga ng Golden Boy. Kasi, ang ingay eh. Pag tumama, tapos sila Pete, pati kuya niya, sila Chris, shoutout kay Coach Chris, kahit yung bata nila yung natatamaan, chinicheer din nila yung side yung kabilang side eh. Kawaga ang punto doon, wala silang side pare. Sportsmanship. Kung sino yung tumama na maganda, yun! Makapaganoon pa rin sila. Parang, alam mo yun, parehas nila sinusuportahan. Nabanggit mo si Ninong Tank dahil nabanggit mo na lumalabas sa feed ko eh. Ang kulit ng mga tao, inaano siya eh. Tropa yun pare. Inaano siya, wala pa rin bilib talaga sa kanya. Ito naman kasi siya, si Patol din to kasi. Pinagtitripan niya yung internet eh. Ayun nga eh. Kumbaga, kinukulit niya lang yung internet. Kaya kinukulit din siya pabalik. Hindi ko nga alam eh. Correct nyo na lang ako sa nakakaalam dyan.
Kaya niya ata pinangalanan na Ninong yung sarili niya. Kasi ang tawag niya dun sa mga makukulit, inaaning. Imbis na inaanak, mga inaaning. Hindi ko lang alam. Kaya niya, di ko lang din alam. Kaya niya tinawag na Ninong yun. Kasi bakit naman Ninong? Baka mas matanda pa ata ako dun. Tingin mo mas matanda pa ako. Bata pa si Ninong Tang. Pero, basta iba talaga yun pag na-meet nyo sa personal. Iba siya sa personal, iba kapag sa internet. Maninibago. Kasi personal, napaka-bait ni Ninong Tak sa personal. Kaya ang dami niyang kaibigan, dami niyang tropa eh. Oo. Yun na yung isang factor dun eh. Tsaka, ako para sa akin, para dun sa mga nagbabash sa kanya, ako para sa akin, respect na talaga yun. Yung clap, putik, hindi kayo, yun na nga eh, bakit pa ito mga to, gusto pa rin siyang i-test. Kahit na test na nga yun Hindi eh. kayo ubra doon, pre. Yung mga hater niya, hindi kayo ubra doon, pare. Nakita mo sa tangkad nga yung kalaban sa kanya, saka ano rin, may dating din, di ba? May dating din yung kalaban niya, pero, Pinahirapan niya, di ba? oo, panalo nga siya eh, Oo. di ba? Magaling. Kulit itong mga... Baka lumaban siya sa nationalist ng Pilipinas, pare. Hindi siya nag-back down. Although natalo siya. Kalaban niya, national. Hindi yung dati, sa UKC ata. Although, natalo siya, hindi siya nag-back down tol. Nakita mo na ipagpalitan talaga. Pero hirap kasi, nationalist, ang galing eh. National team. Parang gumo-gold medal, pare. Ang galing. Kita mo, layo talaga ng play. Pero yung courage siya pinakita niya. Kasi kung ganun, pare, putang ina, mawawasak yung fighting spirit mo eh. Siya hindi bumibitaw pa rin. Parang, tangina mo, hindi ako papayag. May ganun moment. So, doon nakuha niya yung respect ko. Parang, di ba? Kasi yun ang binibilang doon eh. Malulukot ka ba? Kapag dumating yung punto yung kalaban mo, sobrang lakas talaga. Ako pre, Paano ka malulukot? Mm. Siya hindi siya nalukot, man. ako lagi ko pa rin irerespeto talaga yun kasi ang hirap sumampa dun. Sa inyo pa nga lang na yung skill level ay hindi pa namang ganon. Wala pa. May pressure nga akong nararamdaman pag sumasampa ako sa ring. Paano pa pag alam mo na tangin na to? Nationalist gold medal. Di ba? Paano mo dadalhin yun? Di Ang bigat ba? nun, pre. Tapos nagtitraining ka, alam mo yun ang makakaharap mo. Oo. Ang bigat nun, pre. Oo. Tsaka yung training before ng laban. Ito lang, shoutout ko na lang din. Sino yung player nila, Gogi? Si Mac magaling Mac yun. yung Mac may laban Lawrence. siya nung nakaraan, pre. Kasi napanood ko yung yung two joints boxing, lately lumaban. Grabe yung training na ginawa niya, pre. Parang hindi ko kaya yun. Halimaw. Kailangan niya kasi, syempre, weight eh. Bago yung weigh-in, kailangan, di ba, makuha mo yung weight mo dun sa weigh-in. So, matinding diet yun. Oo. Sa umaga, pre, itlog lang siya. Tapos, talagang papawis. Sinadya niyang mag-jogging at mag-jump rope sa tapat ng araw para mabilis nga daw pawis. Tapos, nakaano siya yung suot na pampapawis talaga. Oo. Sauna suit parang. Sauna suit. Tapos, ganun siya. Shadow box siya sa init. Tang inang hirap na Hirap ito. nung, pre. Himatayin ka dun, pre. Kinabukasan, ganun na naman siya. Pak. Tapos sabi ko, tangina. Kaya bilib ako sa kanila. Sabi ko, tanginang training yan. Tapos, magkano lang naman kukunin nila doon. Di ba? oo. For the glory lang. For the, sa ganyan. And then, nakakatuwa din, after ng weigh-in nila, pwede na silang kumain. Sabi niya, sarap na sarap siya. Pagkatapos yung kumain, siyempre, binilhan siya ng Burger King. Putang ina, burger, kaya siya. Ramdam ko yung sarap ng kain niya. Parang, Gets mo eh, no? gumanon siya. Salamat, Lord. Tapos ganyan. Tapos, nanalo siya, pre. Ang galing din talaga. Sino, Makmak? Mac Sorry, di ko alam yung pangalan na, pero napanood ko lang. Ako, Ang lupit. Kasabayan ni Christian Pitt daw yun, sabi ni Pitt, pare. Ang galing. Tapos, alam mo pare na gets ko yung yung aura na flow state. Flow Oo, state na nandun siya. tinanong natin si Pitt noon last time. Sabi ko, Pitt, nung championship mo, nung tumatalon-talon ka na, ibig sabihin ba nun, alam mo na yung laro, alam mo na yung kalaban mo, na-download mo na. Sabi niya, oo, totoo yun. Nakita ko rin kay Makmak, pare, nung parang gumagano na siya, flow state no, hindi na siya tinatama. Nabasa na. Na-download na, hindi na tinatamaan. Pok. Ang bilis. Panalo siya. Ganda ng laban. Nakikita ko yung mga reels niya yan eh, na yung umiilag siya na gano'n. Putak ina, sobrang hirap gawin nun. Mahirap. Grabe, talagang... Download eh. Oo. Skill. Download, tapos, yun, panalo siya. Siyempre, ang sarap ng feeling niya. Pero, yung panalo na yun, hindi niya yun makukuha at di siya maging ganun ka-confident
kundi dahil dun sa mga training na ginawa niya previously. Kaya sabi ko, believe talaga ako sa mga to. May singit ako para mababasa mo ng ganun na, puta, mananalo na ako. Alam mo yun, during fight, ibang level ang advance ng training ang ginawa mo nung pre. 'Di ba? Sa sayaw parang alam mo rin, wala, lalamunin ko to. Parang 'di ba? Ibig sabihin ang layo na ng level at experience mo, nadaanan mo na yung nadaanan niya na parang wala na to. Oh. No? Parang iba no? Iba. Experience yun at saka siguro talagang, ano ba yun? Ano kaya yung nagpapaganon sa isang tao? Nasa zone na Nasa eh. zone ka na eh. Parang, after kasi ng first round, ganun eh. First round siguro naramdaman niya na parang kaya niya yung suntok, nakikita niya na siguro yung suntok. Alam niya na yung pattern nung kalaban kung paano bumanat. Galing. Napakadelikado nung ganung kalaban sa ring. Putang ina, yung ganung basa ka na. Basa ka na. ang inang yan. Na-frustrate yun, pre, ha? Na parang kunyari ako, siguro, ako para sa akin, specialty ko siguro, jab. Tapos, ginaganon-ganon lang yung jab ko. Oo. Tangina, bakit ganon? Hindi ko matamaan. Pero may mga fighter din na nagkamali sa ganyan na yung nilaro nila. Siguro, akala ng mga fighter na yun na pro, mga napanood ko sa Amerika, na boxing, no? Akala siguro nila, basa na nila, pero hindi ba kakakinagad. So sasabihin ko nga sa iyo kanina, nung sabi mo na, wala na to, basa ko na, ibang level yun. Mas lalong ibang level yun yung alam ko na to, basa ko na to, pero, Ay, yung offensa naman siya. pero, akala mo lang yun, basa mo na. Binatuhan ka lang pala ng butaw. May ganun eh, no? May ganun. Ibang level. Kaya nga, ano to laman to ng bibig nila, sino, basta ang pinaka naaalala ko sila Khabib Nurmagomedov, saka si Islam Makhachev. Na, nilagyan nila ng classification yung mga fighter. Fighter, warrior, champion. Yan, nilagyan niya na, there are levels to this game. Parang sabi niya, respeto kita na magaling ka, pero tong level ko, ibang level to, hindi mo to alam. Hindi, wala ka pa dito, hindi mo to alam. Kaya, Sa kanila, maniniwala ako, hindi ko talaga alam yun. kaya kahit gaano ka pa kagaling, wala. Kailangan mong i-cross tong level na to eh. Alam mo yung pag pinag-usapan kasi yung level, hindi na yan basta sipag na lang eh. Hindi May na halo yan. ng experience yan. Oo. Experience talaga yun, pre. Experience naniniwala ako. saka parang combination ng mga skills na natutunan mo. Basta combination siya ng physical strength, combination siya ng technique, combination siya ng mga scenarios na nakita mo na. Ganun siya eh. Kaya kung halimbawa ikaw yung tipo na dinadaan mo lang sa sipag, hindi kulang talaga yung Hindi rin, sipag, oo, di ba? hindi rin. Lumalakas ka, oo, pero hindi mo maaabot yung level na yun eh. Skill kasi yun eh. Yung pagbabasa at tumatiming ka na ng suntok. Hindi na yun basta experience. Parang ano siguro yun. Parang, kasi gumagana na rin utak mo. Parang nagmamatik-matisya na rin. Kasi ganito nga eh, pwede rin na na-experience mo na, pero yun nga, mathematician na aspect, hindi ka naman nag-formulate ng solution para dun sa experience na Oo, yun. di ba? Pero pag ikaw naman, na-experience mo, ngayon, nakapag-formulate ka ng solution, ibang level yun. Oo, ibang level na nga yun. Di ba? Yun na yun. Kasi ang mangyayari doon, yung problemang yun, madadaanan ng kapwa mo magagaling, pero pag hindi sila nag-formulate ng solution, talagang knockout sila palagi doon pag mapagdadaanan nila yung ganun. Kaya, siguro, alam mo sa atin, ang elite level na lang napapasukin natin, podcast talaga. Kasi, sino kaya makipagsabayan sa atin ng 8 oras na ganito? Doon lang kami lamang sa inyo mga pre. Speaking of boxing, may laban si na naman. Tangina, i-defend na naman ni Inoue si Nakatani ang next niyang kalaban. Pares Japanese, ang pangit. Oo. Pangit. Bakit Oo, pangit kasi yung pares countrymen. Parang wala kasing pride na ipaglalaban. Oo. Iba kasi pag country to country. Parang ito na yung mini war natin, yung sports eh. Parang panis yung country nyo, tangina nyo, dinurog namin yun. Parang may ganun eh. Safe na mini war, di ba? So ayoko ng pares countrymen, pares Pilipino, ayoko rin yan. Hindi ako fan Oo ng nga, ganyan. kasi parang nag-aagawan no? Dapat dalawa tayong champion. Di ba? Pwede yan pares kaya Pilipino mag-fight, hindi pa title fight. Kumbaga, pang national lang pwede. Pero pag international title fight na, wag na Pilipino sa Pilipino, ang baduy. Diba, kaya nga dapat 10 yung belt ni Pacquiao.
Kasi nilaktawan niya yung dalawang Pinoy na may-ari ng belt. Okay. May prinsipyo siyang ganun eh. Wala eh, sinakop na ng Pinoy yun, sakupin ko pa yun. So, parang ganun. Pero, tinan mo, actually, ito Len, sa mababaw na level, sport lang naman talaga ang boxing. Something na pwedeng amusement lang naman talaga sa inyo. Light sparring yan, training, light sparring yan. Amusement. Pero, alam mo, konting angat pa ng level, sports, sige, nandun pa rin sa sport, pero may personalan talagang part eh. Hindi mawawala. Kasi, hindi mawawala, pre. Actually, tayo, sa totoo lang real talk lang, kung isang araw bigla nyo akong bigyan ng sobrang lakas, iisipin ko yun, tangina, lakas na. Parang, kung nakabawi ka agad dun sa sparring, mapapalampas mo yun. Pero pag di ka nakabawi, iisip, tangina, sinuntok niya ako ng malakas. Bawi ka nag-sparring. Pagpaplanuhan mo yun. Pero hindi nga, kasi ang dahilan ko dyan, meron nag-intriga kay Eman Bacosa tsaka kay Jimwell Pacquiao na maglalaban daw ba sila. Ang sagot ni Eman, kapatid ko po yan at mahal ko po yan, hindi ko po lalabanan yan. Hindi kasi mawawala na yung relationship nyo di ba? Oo, medyo makokompromis. Given na rin kung anong klaseng setup na meron sila. At, lalo pa ang ugali ng mga tao. Parang Bawat suntok nila may meaning yun. Chismoso pa naman mga Pinoy. Buti na lang pala. At tinan mo ang lupit din ng values ni Pacquiao. Dahil nga, dapat 10 belt sana siya. Pero hindi siya lumaban sa kapwa Pinoy. Ano siya dun? Gain sa kanya yun. Kung tinuloy niya sana yun. 10 belt, imbis na 8 lang siya ngayon. Kung tinuloy niya, 10 pala. So, dahil hindi niya ginawa yun, sobrang required tuloy itong mga anak niya na nagbo-boxing. Huwag kayong maglalaban. Values, di ba? Di ba? Hindi kayo pwede maglaban. Hindi nyo pwedeng ibato sa akin yan. Tangina. Grabing value makukuha ko kung sinunod ko yun na kapwa Pilipino. May ikipagbanatan ako. Kayo pa kaya na magkapatid kayo? Pero tignan mo naman, dahil lang sa fact na ganun, di parang kinoconsider 10 division talaga siya. Parang, di ba? Kasi that time yung prime niya, wala talaga makakatibag sa kanya Diba? Ginagawa ko ngayon lately. Pinapanood ko yung mga lumang laban niya talaga. Grabe, di ba? Ngayon mo makikita yung appreciate yung cardio niya, no? Oo, pre. Before, di mo pa masyado appreciated yung cardio, no? Tsaka ang akala lang nga natin, kasi nga pinanood ko ulit, kasi ngayong may alam na ako, nakikita ko na yung mga bawat galaw. Ngayon, dati, nung wala pa akong alam, akala ko, bara-bara lang siya. Mukha siyang bara-bara eh. Pero hindi pala, pre. Nung ini-slow mo ko na sa TV, yung ganun pala niyang suntok, pre, mabilis. Tak, tak, tak. Hindi lang pala suntok. Una, jab na fake. Gumanon yung kalaban. Yung pangalawa, binababa niya yung guard. Yan, hinahawi niya. Mukha siyang nag-ahabol. Kaya mukhang T-Rex. Na mind blown ako. Dati di ko nakikita. Yan, nung bata ako ngayon, natuto na ako. Sabi ko, mas na-enjoy ko. Parang nag-enjoy na ako. Saka dapak na magulo yung form niya tapos masakit pa rin yung suntok niya. Ang hirap nun, di ba? Oo. Di ba? Minsan magulo yung form niya pero yung suntok niya, ang sakit pa rin eh. Nababagsak yung mga champion eh. Aboy yung mga yung mga binangga niya that time, era by era yun. Hindi yung palaos na yung fighter nung binangga niya, pre. Binangga niya nung kasagsagan ng kainitan ng mga fighter na yun. Cotto. Prime age. Prime fighter that time, di ba? Morales. Kung gaano kalakas si Morales, pare, kinakain niya lahat ng Barrera. Nakakatakot yung si Morales dati. Alam mo, alala ko yung dati si Morales, yung jab straight niya, ang tools, ang haba kasi niya, di ba? Parang inuwi dati yan eh. Mahaba yung ganun niya eh. Sense! Parang latigo. Uy, parang inuwi dati yan si Morales nung bata. Yung bilis, yung lakas. Barrera. Ang kunat ng guard nun. Tapos ang lakas manuntok nun. Bagsak nga yung mga nakakalaban nun dati. Sino yung nakalaban niya na ano niya? Marquez. Kinakatakutan din yan. Ang dami niyang binangga. Ilang mga niga din ang binangga niya na hindi umubra. Tangina no, grabe yung era no ni Pacquiao, talagang Philippines versus Mexico talaga yung putang ginanon niya eh. Ako ang Philippines, magpuwila kayo dyan mga Mexicano. Sino ba yun? Ledwaba ba yun? Yung niga na sobrang lakas na champion that time nun, pre? Na 2 weeks na yung preparation ni Pacquiao kasi nag-cancel yung kalaban. Parang sinabihan pa yung coach ni Pacquiao na, sure ka ba dyan? Kasi baka mamatay yan. Hindi ko alam, comment down below nga ako si Ledwaba yun. Basta niga na sobrang lakas, pre. Sure ka ba? Baka mamatay yung alaga mo, Roach. Kasi ganun talaga ka-level yung lakas.
Parang Inoue versus or sino mang champion. Parang si ba yung Pilipino na malakas ngayon? Si... Mac Durance. Isa pa yon. Saka, sino pa? May isa pa yung champion. Yung ano, Sige, yung Mahuk. Si Magsayo. Magsayo, Parang yan. si Magsayo, nilaban mo sa parang no name pa. Na Gets. parang ganun nila tinitignan. Eh, nung tumapak si Pacquiao doon, pare, nagmukhang challenger yung negro. Pre, Talaga? Oo. Nabaligtad, no? Doon siya nagkaroon ng name na tangina. Napoprostrate na yung mga tao kasi ang laki ng pustay. Parang ang laki ng tatamaan talaga. Hindi doblete. Parang times malaki talaga. Kaya yung mga pumusado kay Pacquiao nung puta instant boom, biglang bodega eh. Biglang bodega sila ng pera. Oo. Eh ngayon, ano nga ngayon nakita ko yung may mga nagpo-post ngayon na mga boxing pages. Ang top 3 na ngayon na Pinoy, Pacquiao, syempre, si Donaire, tsaka si Magsayo, pre. Sinama na si Magsayo. Sayo, galing talaga din. Iba din talaga laro. May mga ano talaga, pre, may Lakas. mga boxing style talaga na ma-idol mo kasi ang forma ng bitaw. Magsayang forma din nun. Yun nga yung gusto kong i-point out yun. Kasi nga, Ay, na-hook ni Magsayo. sabihin natin, Pacquiao is the greatest boxer of all time. Pero kasi ako, syempre gusto natin forma. Hindi ko ma-idol si Pacquiao pagdating sa stance tsaka forma. Pero syempre, alam na natin, doon na tayo lagay na natin yan. Respect na nga dyan. Pero pagdating sa gusto kong forma na gayahin, Magsayo. Magsayo. Pogi eh. Ang ganda Bilis pa ng bilis eh. Sa akin naman kay Pete yung counter ni Pete, pare. O yung ganun-ganun yan. Oh. Yung bibigay siya ng pang, tapos bilang gaganon ng leeg, hindi ka tatama. Tapos babalik niya sa'yo ng mas malakas. Puta. Doon na pipilay mga alaban ni Pete eh. Oo. Tapos yung babanata ka sa mukha, biglang dadak ng pag-ganon, banata ka sa tiyan bigla. Ako sa style, Mac Durance talaga. Two joints boxing Tuloy team. boxing. Kaya Yung kay Macmac parang parang Nasim Hamed yung style niya eh. Kilala niyo ba si Nasim Hamed? Naririnig Oo. ko pero hindi ko. Yung kinagayahan ni Hawk sa Ipo, yung mahilig gumaganon, ganun laro ni Nasim. Entertainer. Gusto kasi yung, ano bang height nun? Ganong height kaya ni Mac? Hindi ko mga 5'5 yata si Macmac, 5'6 eh. Yun, gusto ko kasi yung nakikita ko Baka mas sa... mababa pa. May nakita kong highlight niya na dahil sa, yun nga, hindi siya ganong katangkad. So, medyo, pag tinitignan ko sa ring, mas malaki ng konti yung kalaban niya, ganun itsura. Pero nakikita ko yung, parang gusto niya talagang tagpasin, pagpag. Malakas. Oo, talagang pagpag. Walang hesitation, magsusugurin niya na. Kaya, talagang forma, parang may kalalagyan ka talaga pag ito kalaban mo, pag napanood mo. Pero ito medyo maliliko na tayo dito Pero, tinan mo to, sa boxing ko nakita to mga boxers na nagcha-champion. Oh. Tapos eventually, nagiging coach, tapos successful yung kino-coach nila, nagcha-champion din. Nagiging promoter, lumalaki yung company, 'di ba? Ano pa ba mga niyan? Nagiging commissioner nung sports. Puro gawaing lalaki. Yan yung mga matitibay na ebidensya kung gaano yung kakayanan ng lalaki na mag-lead, maging tama yung isang organization. Oo, nakikits ko saan ka papunta. 'Di ba? Ang daming yan yung mga halimbawa eh. So, yung mga na yan, yung mga nagagawa niya ng lalaki, ang daming napapakain, 'di ba? O sa family mo, busog ang family mo, yung mga ini-employ mo. Kumbaga malinaw na resibo, ang lalaki talagang dapat nagli-lead, 'di ba? Hayaan mo yung lalaki, ibibigay mo sa kanya yung power, tapos halimbawa, babae ka, isusupport mo na lang. Kaya nakakasira talaga ng marriage kapag yung babae gustong kunin yung role ng lalaki. Bakit? Totoo eh. Ang titigas ng ulo nitong mga to, pero yun na nga, given na, matigas na yung ulo nyo. Pero ako, para sa mga bata na lang na nanonood, malinaw at marami kayong makikitang ebidensya sa mga idol natin sa sports. Tapos pag nag-immerse nga talaga kayo, o paano yung mga liga na yan, mga organization na yan, paano yan tumayo, paano yung nag-successful, paano yung nakapagbigay ng platform sa mga boksingero na to. Led by men. Diba? At naging successful. Speaking of men in combat sports, bakit sa tingin nyo perfecto naman sila, fighter naman sila, mapera naman sila? Pero bakit may mga instances na hinihiwalayan pa rin sila ng asawa nila? Maraming ganyang fighter, Ricky Hatton, for example.
Mayaman naman. Natalo man siya pero big fight yun. Ang laki pa rin ng bodega nun. Pare sa bangko nun. Bang! Specific na halimbawa na iisip ko pagdating dyan, parang wala ata kasi. Si Ricky Hatton, wala kwenta kausap kasi yun. Yung itsura ni Ricky Hatton, pare. Yung parang, RIP. Rest in peace. alam mo yung parang, Ang tolongges. paano niya kaya nilalaro yung parang niya fine-flirt? Parang siya nagiging playful sa misis niya sa ganong datingan niya, di ba? Ano yun? Suntok-suntokin kita dyan eh. Hindi, for sure naman, yung mga yung mga boksingero na yun, kasi minsan may para manalo ka rin naman talaga at magbibigay ka ng sarili mong motivation, kailangan magiging emotional ka rin naman talaga eh. So for sure ako, yung mga boksingero natin, mga sweet lover din yan. Oo. Ang problema nga lang, napupunta sila doon sa mga babae na ini-interpret yung pagiging sweet lover nila as weakness eh. 'Di ba? So, yan, for sure yan yung pangasawa ni Ricky Hatton, pare. Puta, diabolical yan, yung babae na yan. From the word of sa daw, diabolical. Bagong napauso kong word, di ba? Kasi biruin mo, lumaban yung tao. Diba? It's just na talagang malakas talaga si Pacquiao. Na-depress. Iniwan. Diba? Di ba dapat kung totoo kang partner, mas kailangan ka pa nga nung partner mo eh. Pero hindi, nakita niya yun as, hindi na to. Hindi na masculine Si to. gamit lang kasi, yung Oo. babae nandun lang sa, nandun lang siya sa spectrum na gusto nga lang niyang pakinabangan yung resources ng lalaki. Kasi nga, ang babae, biniyayaan kayo ng gift ng Diyos na halimbawa kay Hatton, meron kang power na i-tame yung pagka-animal ni Hatton eh. Mapapakalma mo, pati nga sa pag self-delete nun, masasave mo yun. Kung nire-respect mo yung power na yun, di ba? Pero kung dahil tumalo na siya dun sa, wala na to, hindi na to ganun Yun nga ka-champion. eh. I Alis think na ako. biblame ko pa rin si Hatton sa pagiging bobo niya. Pasensya na, rest in peace Hatton, pero kasi yung babae kasi talaga, we know na sasama lang talaga yan sa ganito. Knowing na ganun na talaga yung nature nila, dapat aware ka sa sarili mo na wag mo ipunta yung sarili mo sa depressive situation. Oh, actually, maano mo pa siya na tang-ina ka, ungrateful ka. Nag-champion ka na nga, napakasikat na nga, napakaganda ng status mo eh. Grateful naman talaga siya. And sa laki ng ego niya, hindi niya matanggap sa sarili niya na itawa lang yung shit na yun. Kasi ako, pre, kung halimbawa, inaano niya kasi, pre, iniiyak niya, blame victim niya sa sarili niya noon, self-victimize. Kinukutya daw siya na knockout ka ganito ganyan sa lugar Round 1, nila. di ba? Round 1 ba yun o round 4? Round 4. Parang ganun. Sa dami ng pera ko, sige, bili ka ng Red Rose dun. I-treat mo yung self mo para mas maging masaya ka lalo. I mean, tatawa ko din, wala, di ko kinaya eh. Ala kasi, alam mo, pag ginanon mo ang isang bash, Tapos eh. Tapos nga. Kahit sa basketball, pre, last na to, kahit sa basketball, pag naglalaro kami, minsan nag-aasaran, kahit ako, sinasama nila ako, kasi komportable na sila sa akin eh. So, even me, ini-include nila ako sa asaran na parang, napanisisa daw, ganyan. Wala, ang galing ng ginawa niya eh. Tapos nga. Pag in-acknowledge mo yung ano mo, no, yung isa yun sa mga technique eh, pag in-acknowledge mo yung lapses mo, hindi na siya matitira sa'yo as bala eh. Kumbaga parang, okay. para mong binaril ng fire extinguisher yung apoy. wala ganun. agad. Wala. Kasi, ba't ka pa didikdikin? Inamin mo nga. Kaya kagaya ng mga boxing natin, di ba, putang ina, napuntosan ako ng marami na Diyos siya. Kaya kayong, wala na nagko-comment kasi guarded eh. Kaya sabihin nila na, wala, ginulpi si sa daw ni Diyos. Putang ina, totoo naman eh. Napuntosan nga ako eh. Di babawi ako next game, di ba? Kaya nga pag pre, nakikita ko din, no, napapansin ko rin sa mga binugbog ni Pacquiao, at ini-interview yung mga nabugbog niya, like for example si De La Hoya, di ba, nagulpi rin ni Pacquiao, yung puta lamog yung mukha nun. Tinatawanan niya lang din, natatawa siya na ang lakas eh, ridiculous daw yung Hindi daw niya suntok ni makita Pacquiao. eh. Oo. I mean, he's punching me like, where the fuck does that come from? Tapos kala niya isa lang, 3 yung tumama sa mukha niya. Tapos sumatawa ang siya. kwento niya pa, parang, basta lagi ko nakikita ang gagawin niya, alam ko na, Oo. tak-tak. Oo. Pag laging ganun daw ang pattern, gets niya. Pero pag bumana na ng tak-tak, hindi na ano nangyayari. Parang kwento niya, no? Oo. Pero the way niyang ikwento pare, parang tanggap niya nga eh. Tanggap niya na ang hina ko nung mga panahon na yun. Oo. Pero wala ako magawa. Mas malakas talaga siya eh. Saka nag-inom kasi daw siya noon, tapos hindi siya nag-training talaga. Sabi ni reason niya.
Lagi daw siya nagyayate ng bababae, nagiinom. Kalakihan ng ulo yun eh. Yung halimbawa si De La Hoya ka, nabugbog ka ni Pacquiao. Tapos sasagot ka na, hindi. Yung kumbaga, i-hold, hindi ka pa rin naamin doon sa vulnerability na nandyan na, na nag-present na, dahil nagulpi ka, it's time to be vulnerable. Kalakihan ng ulo yun ang gagawin mo, nasa utak nun, maraming nanonood eh. Maraming nanonood na below me. So, para hindi ko ibigay sa kanila, para hindi sila makapasok dun sa vulnerability, hindi, dun pa rin ako sa pagmamataas. Kasi nandun siya sa, hindi naman nila to kaya, hindi naman nila to alam eh. 'Di ba? So, hindi ko sila papapasukin. Hindi ko tatanggapin, hindi ako magpapakita ng humility. Babol! Kaya nga dinudurog yung hater natin na ibang mga content Yan creator. lang naiisip ko sa kanya talaga. Kasi nga, imbis na i-accept tas i-improve, pinipilit nila na i-negate. 'Di ba? Tas wala namang ginagawang ano. I-accept lang niya yun eh. Ikaw yung matabang, mapanghin na loser na hindi nag-i-improve. I-accept mo lang yun. Hindi ka nababashin ng tao. Hindi ka natatawagin iyakin. Accept mo. Oo, ako yan. Pero i-improve ko sarili ko. Aalisin ko lahat yan sa mata nyo. Nandun siya sa assumption na, hindi kayo makakapasok dito. Nandun pa rin siya, hindi ko kayo papapasukin dito. Dito pa rin ako sa space na ako yung champion. Kaya, yun, hindi nga magbababa ng guard. Kung baga, bagay na natural na lang eh. Natural na lang yun eh. Talo ka na eh. Baba mo na yung guard mo. So, Ako, natutunan ko yan itong pagdating ko na ng ganitong edad na hindi naman pala mabigat aminin yun. Yung mga bagay na, natalo ka, kahit sa basketball, pre, hindi na ganun kabigat. Dati, ang bigat ng loob ko, pagtalo. motivation ko pre sa pagtanggap ng talo. Kasi nga, nakikita ko nga, gusto ka natin maging role model sa maraming tao eh. At, marami dyan, nag-a-attempt pa lang na mapunta dun sa mataas. Na iangat yung level nila, nag-a-attempt pa lang. At marami rin dyan, maaaring takot dun kaya hindi na sumusubok. So, ang nag-motivate sa akin nun, kung mapapakita mo sa tao na okay lang yun, di marami magta-try. Yun nga, katulad nga, na pag napakita mo na okay lang, maraming naka-realize na magkakamali ka naman talaga. Ano ka ba? Gago ka ba? So, pag marami naka-realize yun, marami nang hindi matatakot sumubok at i-abante yung buhay nila eh. At di sila mape-pressure na subukan ng maliit muna. Oo. Kasi nakikita nila sa mga ibang idol nilang content creator, puro highlights, puro mga malulupit na nangyayari. Ngayon, natatakot na tuloy silang subukan kasi madi-disappoint sila. Kaya nga, nagigets ko rin pare kung bakit marami tayong naengganyo ngayon na mag-boxing. Kasi nakita nila tayo from the start eh. Nakita nila yung para tayong tanga, sumuntok. Di ba? So, tas ngayon, nag-i-improve na tayo. Yeah. Yun lang pala ang kailangan nilang gawin, mag-start lang muna talaga. So yun, di ba? Pinakita natin yung ganun ka-vulnerable na side nating tatlo na hindi rin tayo takot na husgahan at pakita sa inyo na ito ang startup namin eh. Di ba? Pero, doon naman kay Haton, para sa akin, siya naglagay sa sarili niya doon. Ayoko i-blame. Hinayaan niya eh, no? Oo, ayoko i-blame. Kahit sino man, kahit sinong relatives, wala silang pagkukulang. Sarili niya yun. Tayo, basta mag-self-delete, gago ka. Kaya wag kayo mag-self-delete kasi gago ka. Support yun. Siguro, ang i-blame ko dyan ng magulang and relatives, kapag yung bata is below 18. Pero pag umakyat ka na ng 18 and up, sinelf-delete mo sarili mo, para sa akin, sarili mo ng ano yan, bullshit yan, wala nang sisisihin Mahirap talaga. ipagtanggol eh, no? Mahirap kasi binigyan, pare, tignan mo kung gaano ka-bless si Haton, binigyan siya ng ganong milyon dami ng pera at fame. Dahil lang sa simpleng talo. Sabihin natin iniwalayan ka ng asawa mo because you lose. Pero may pera ka pa rin. Anong ginawa niya? Inubos niya sa kung ano-anong shit. Yeah. Hanggang sa naging broke siya. Sino pumili? Di ba nagpakasarap siya? Pero hindi niya nakita na yung mahal siya ng Panginoon na, ayan na binigay ko sa'yo lahat para hindi mo gawin yan. Ginawa mo pa rin, tanga ka talaga. Hirap eh, no? Kasi hindi mo rin naman ma-justify yung depression niya sa pagkatalo. Kasi si McGregor din naman, di ba? Sobrang ano rin yun, upset din yung nangyari sa kanya. Nabali pa paa niya. Bali pa paa niya, pero tignan mo naman, malaki pa rin ulo. Kasi, di ba, kumbaga, and after nga nung interview niya, sinabi niya nga na, wala eh, mas trained siya sa akin, mas magaling siya sa akin.
Tapos, Fuck you, mate! bumili ng Lamborghini na yate. Di ba? So, lahat ng haters niya ngayon, na inaabangan yung pagkatalo niya, kala niya masasilent siya. Okay nang ina niyo, ito Lamborghini ko na yate, oh. Ano? Ang daming pera. Dahil pa rin pera eh. Tang ina. Sarap, no? Ito nga nakausap ko yan si Conor McGregor. Talaga? Kamusta si kumpare? Ano Kumpare sabi? ko yan eh. Yung sabi niya, di ba nung nabali yung paa niya? Tapos pagkabali ng paa niya, walang sign ng pagka-down, pare. Tamakyo pa nga eh. Namakyo. At kahit nung nasa stretcher na siya, nagagaganon pa rin sa mga tao. Celebration, glory pa rin. Kasi malaking pera eh. Kaya nga nakausap ko siya eh. Ah, Sabi niya, gusto kong ipakita sa tao na wala magpapadown sa akin kahit yung pagkabali na yun ng paa ko. Ano, Ganda. gusto nyo, iiyak, makikita nyo na akong umiiyak dahil Ganda. nangyari sa akin yun. Hindi, laban, no? So ngayon, kasi which makes sense, pag nabali yung paa mo, at the moment lang naman, shit, nandun yung mga, tangina grabe, ano na mangyari sa akin, ano? At the moment lang naman talaga yung ganun eh. Pero pag na-fortify mo na nga yung utak mo sa training, mga sinimulate mo na yung mga scenarios na yan, maaari talaga, o siya na yung halimbawa nun na nakagawa nun. Pinagplanuhan niya na yun eh. Actually, nag-worst case scenario na yan. Pag dito nangyari sa akin, ganito gagawin ko. Sinabi niya sa akin yun. Which is, nagawa niya talaga ang positive ng impact. Meron ka na ngayon matuturo, di ba? Para sa mga, kwentuhan ng tropa at argumento rin. Nagiging solid yung stand mo pag meron kang natuturo. No? Tingnan mo si McGregor, oh. Potol lang pa, pero ano pa rin. Real life pa, di ba? Real life, Totoong di ba? tao. Saka dahil doon, hindi mo iwala yung asawa niya, kumapit pa rin. Hindi mo kahit nabalian siya. Kasi gusto ng babae yun eh. Nadurog ka pero hindi ka nagpadurog. Yeah. Parang Ang yabang mo pa rin. Oo. Pinakita mo na, kasama sa life yan eh. Parang iba yung ganun. Tapos namakyo pa. Gago, basa ang asawa niya noon, pre. Bibigyan siya ng malapit na giling Pre, mo pag- baka kaya pumapalag yung mataba kasi hindi siya nagpapadurog. Pwede, pero i-improve mo naman sarili Pero mo, kasi di ba? hindi pwede. Hindi siya pwedeng tumanggap. Hindi siya pwedeng gumanyan kasi wala nga siyang igaganon eh. Yun. Diba? Yun. Wala eh. Tsaka durog pa rin eh. Hindi, wala rin babae din kasing ano. So yun mga pare, no, yun yung lesson dito na accept your defeat, then learn from it, and then, Gandang lesson nun. akyat ulit. Akyat ulit, laban ulit. Ganun ang buhay, di ba? Natalo ka, kinutya ka. Paano mo babasagin yung kutya ng tao sa'yo? Tanggapin mo. Yun. Oo, yes, I lose. Pero wala eh, magaling siya. I-respect mo rin yung kalaban mo. Oo. Magaling yung team ng kalaban eh. Basketball. Mm. Hindi magagaling yung 5 nila eh. Lupit. Mm. Tingin mo ba kukutsain ka pa ulit? Hindi na. Ano pa yung sasabihin sa'yo? Oo nga eh. Kunyari pag sinabi sa'yo, alalupit kasi ng kalaban nyo, durog ka. Oo nga. Oo. Tapos na. Baka maging magtropa pa kayo kasi nag-agree ka eh. Oo nga eh. Oo. Kasi ang ugali ng kalaban, si kontra palagi. So, pag nag-oo nga ka, babalik na rin niya kaya yung posisyon niya. Ay, hindi! Ang maguguluhan ka, no? Pero ginagawa ko rin sa babae yun, pre. Pag yung alam kong, sisitasin niya ako, ina-agreean ko eh. Pag ina-agreean ko, wala na eh. Pero, Kahit sarcasm lang, sasarkasamin mo na lang. Sa bagay. Ipunta na. Tigil eh. Pero matatawa ka sa babae, doon pumapasok yung ganun. Ibig sabihin, ibabaliktad niya yung view. Ibabaliktad niya. Putang inang yan. yung mga pare, I hope may matulungan kami dun sa pinag-usapan natin. No? Kung may mga defeat kayo ngayon, acknowledge it pare. Then, laban ulit, pahinga, acknowledge, then fight ulit. Yun lang, no? Bangon. So, maraming salamat pare sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. At sa podcast, babalikan na. VPN gang. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko, kalip